Good day po mga ka-farmers sa inyong lahat. Sana po ay hindi po naapektuhan ng mga malalakas na mga bagyong dumaan yung inyo pong mga poultry. Sa ngayon po mga ka-farmers ay isi-share ko po sa inyo. Yun po yung ginawa po namin dito sa aking poultry, lalo na po yung aking mga sisiw kasi nung dumating yung mga bagyo ay yung mga manok ko po ay mga sisiw pa lang. Kaya isi-share ko po sa inyo kung ano po yung mga ginawa po namin para po maging ligtas po yung ating mga alaga. So ito po yung unang ginawa namin dito sa aking broodingan. Dahil noong unang bagyo, yung pong malakas na bagyo na nanalasa po yun doon sa Cebu, ay nasa brooding stage pa po yung aking mga sisiw. Kaya ito po yung ginawa po natin. Dahil po yung aking pong bubong ay may kasama po itong mga trapal, mga luna, mas madali po siyang ilipad. Kaya pinaglalagyan po namin yan ng mga kahoy. At mabuti lang din at hindi naman ganun kalakas yung bagyo na dumaan dito. At tapos nag-install din po tayo dyan ng kahit isang piraso lang po na solar. Ayan, kasi nung dumating po yung bagyo, ilang araw din po dito na walang kuryente. Mabuti nga lang po at yung ating heater na ginagamit ay uling. Kaya kahit walang kuryente, mainit po yung loob. Ayan. Ngayon, check po natin doon sa loob. So ngayon mga ka-farmers, ito po yung sitwasyon dito po sa loob sa ngayon. Ngayon, 20 days na po sa araw na ito, 20 days na po itong mga alaga nating ito. Ngayon, bago po dumating yung bagyong uwan nung mga nakaraang araw, yan po yung stage na kailangan po silang ilipat. Kasi po kapag naglilipat po kami ng mga sisiw, ang edad po nila ay mga nasa 15 to 18 days. So ngayon, bago talaga tumama dito sa amin o dito sa Pilipinas po yung bagyong uwan, ay nasa 18 days po ito sila. Kaya pinag-iisipan po namin kung papalagpasin po muna namin ng bagyo bago po kami maglilipat. Kaso lang, ang mangyayari po ay napakasikip na po kasi ito, nabawasan na po namin ito ng 350 piraso. So ngayon, kung hindi po kami nag-awas ng 350, napakarami po kasi 1K po ito eh. Ngayon, ang yung mga ginawa po namin rito na mga preparasyon, yung beddings po niyan, noong sila po ay 15 days, pinagtatanggal na po namin yan. Yung itong kanilang sahig, itong mga sakong ito. Ito po, tapos yung mga ipa, inalis na po namin yan kasi bago po dumating yung uwan, mainit po kasi yung panahon. So 15 days po noon sila, kailangan na po kasing tanggalin yan. So ngayon, dahil nga paparating yung bagyo, binalik po namin yan. Kasi kahit na kulob itong ating broodingan, pero dahil nga po sa malakas na hangin, tapos nakababad po sa tubig yung ating lupa, kaya malamig po dito sa loob. Kahit po gagamit pa po tayo ng improvised na heater. So ngayon, ibinalik po namin itong mga sako na ito. Yan, tapos nilagyan po namin ng konting upa lang. Kasi sa susunod na araw, tatanggalin na din po namin ito dahil yung bagyo bukas po, Martes, papalabas na po yun ng ating par. So ngayon, aaraw na po. Sayang din kung lalagyan namin ng napakaraming ipa tapos tatanggalin lang din naman ulit. Tapos, dahil nga po, panahon ng bagyo, malakas po yung hangin, matagal pa yung bagyo bago umalis, kaya naglagay po kami ng heater. Yan po, yan. So uling po yan at saka ipa. Matagal po yan maubos. Kaya kung titingnan po natin yung sitwasyon po ng ating mga sisiw, hindi po sila nagkukumpulan. Ayan o. Bali, nakabuka po yung kanilang bibig. Kasi po kahit na yan ay 20 days, kung yan po ay nilalamig, kung malamig po itong loob, ay talagang magpapatong-patong po yan at malaki po yung posibilidad na mabansot at mamatay yung iba sa kanila o kaya ay malumpo. Kasi po mabibigat na po kasi yan. Dahil ang bagyo po ay medyo malayo na at papalabas na po sa Martes, ngayon po ay Lunes ng hapon. Kaya pwede na po natin silang ilipat papuntang grower house yung iba o kaya lahat po ng ito. So yan po yung ating mga manok, yung ating mga sisiw. Ngayon naman titingnan din po natin yung 350 na ating nilipat.
doon po sa grower house. So ngayon po mga ka-farmers, nandito po tayo sa grower house na kung saan natin inilipat yung ating 350 piraso. Ayan, ganito po yung itsura. Ganon din po yung pinanggalingan natin kanina, yung ating broodingan. Talagang nakabalot po yan, tapos nalagyan po natin ng mga tali kasi para kung humangin ng medyo malakas ay hindi po papasok doon sa loob. Hindi po kayang angatin ng hangin yung ating mga trapal. Pasok po tayo sa loob. Pasok tayo. Ayan. Ina-open na natin. Ayan. So ito naman po mga ka-farmers yung sitwasyon o yung itsura po ng ating ano ba to? Grower house. Hindi na alam. Ayan yan po yung ating improvise na heater. So naglagay din po tayo dito ng beadings o kaya po itong ipa ulit yung sako, tapos meron po siyang ipa. Nilagay po natin yan ulit. Pag naglilipat po tayo, ewan ko po sa inyo kung ano po yung inyong preparasyon tungkol po sa paglilipat ng inyong mga sisiw. Kasi ang sa akin, pag naglipat po kami, galing po doon sa broodingan, kasi ginagawa po muna namin doon sa broodingan, pag mga 15 days or 14 days, nag-uumpisa na po kaming magtanggal ng beading. Sa limbawa, kung ganito po kalaki, umpisa po muna kami sa 1/4. Halimbawa po ito yan po, tatanggalin po namin itong araw na ito, tapos susunod ito naman po, itong side na to. Ayan, hanggang po sa maging 100% na wala na po siyang beadings. Kaya kapag ililipat po namin yon dito sa grower house, ay hindi na po mabibigla yung ating mga alaga doon sa klima, para hindi po sila magkakasakit, hindi po sila sisipunin. Kasi po pwedeng magkasipon kapag biglang nagbago. Kaya doon pa lang inuunti-unti na po namin kukunin. Tapos para po pag naglipat kami dito sa aming grower house, wala na pong beadings. Pero po sa ngayon, mayroon po itong beadings bago po namin inilipat dito. Nilagyan po namin ng sapin kasi nga may bagyo. Yan, at yan manipis lang din yung aming inilagay. Bakit? Nakikichismis na naman kayo? So ito po mga ka-farmers, at 20 days po sila ngayon. Medyo maliliit, delayed ng kaunti yung kanilang paglaki. Pero pag ito po ay nakapag 31 days o kaya 28 days, bigla naman silang lumalaki. Pag nagkakatay po kami is 25 to 27 days. Mga po yun sila. Pag sa buhay, mga 1.8, mga 1.5 naman kapag nakatay na. Check natin yung ating ito. Ayan po. Yan. Medyo mainit po yan sa loob. Yan. So ngayon, pag hindi pa rin po mawala itong ulan, kasi umuulan pa rin po dito, maglalagay po tayo ulit dito ng heater dito mamaya sa drum na ito. Yung vitamins ko po mga ka-farmers na ginagamit ay yung dextrose powder. Ayan, ngayon kung ano po yung inyong nakasanayan na okay naman po sa inyong mga sisiw, yan po yung magandang ipagpatuloy ninyong gamitin. Ayan, ang lalakas naman po ng hangin, bumubugso pa rin po yung mga hangin, malakas na mga hangin kahit Lunes po ngayon ng hapon, pero malakas pa rin po yung hangin. So kung wala pong beadings dito sa ilalim, papasukin po yan ng hangin. Kaya hindi po mag-i-enjoy yung ating mga sisiw ng ganyan pag malamig. So kahit po 20 days na po sila, kailangan pa rin po natin ng heater para manatiling medyo mainit-init dito sa loob, para po kakain sila at iinom. Ngayon, meron akong ipapakita sa inyo dito mga ka-farmers, Yan, isang tips pa po ito. Okay, so ito po yung nilipat natin, yung mga sisiw. Yan po sila. Ayan po yan po yung ating mga sisiw. Tapos ngayon, mayroon po tayo ditong napag-iwanan, 100 peraso po ito. Ito po ay may mga sipon. Kasi dahil dun sa bagyong ano nga pangalan yon, yung nanalasa doon sa may Cebu na bagyo. Hey! Akala ko patay. Wala kasing pangalan kaya ang tawag ko lang ay Hey!
Ayan, so ito po yung naiwan natin. Ito yung unang batch natin na naiwan. Yung tips ko po mga ka-farmer sa inyo, ganito. Okay, ano, kasi kung wala po kayong mapaglagyan ng mga ganito na may mga sipon. Pero mas maganda po sana kung ma-separate po ninyo ito ano. Pero pag wala, ganito na lang gagawin nyo. Ito po. So mayroon po siyang pagitan. Wag po ninyong idikit itong inyong mga bagong sisiw dito. Kahit po sabihin natin na mayroon pong pagitan, lagyan po ninyo ng space. Ayan, para yung microbio ay hindi masyadong nakadikit. Nasa 1.5 meters po ito eh. So ganun lang po yun. Yung mga dapat nating gawin sa ating mga alaga pag may sakit, ihiwalay po ninyo mga 1 meter o kaya mga 1.5 meters para hindi po maganda hawa-hawa. Okay po mga ka-farmers, no. So ganyan lang po yung mga preparasyon na ginagawa ko po dito sa aking farm kapag meron pong paparating na mga bagyo. Iniipit po natin ng mabuti yung mga bubong po natin. Lalo na po kung yung inyong lugar ay mataas. Halimbawa at mga nasa bundok, kasi mas madalas po talaga dyan, mas malakas yung hangin. Ayan, tapos kailangan po ng ating mga sisiw ay lagi lang po silang may pagkain, lagi po silang mayroong tubig, mayroon po silang vitamins, at mayroon po silang heater kahit po malalaki na po yung ating mga sisiw, para po hindi po sila magkakasipon. Ito po yung ating mga alaga, wala po itong sipon, wala po kayong marinig at mapansin dyan na mayroong sipon o kaya ay halak, kahit po yung dun sa maramihan, yung pinanggalingan po natin kanina. Ayan, okay po. Maraming salamat po mga ka-farmers, no, sa inyong patuloy na pagsuporta pa rin po sa aking YouTube channel. At pwede po ninyo itong i-share ang video ito. Pwede rin pong mag-subscribe po, ano, yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking mga channel. At marami pa po tayong mga idea na ipapakita po sa inyo. At para po doon sa mga baguhan, pwede po ninyong i-check po, no, yung aking channel, yung aking YouTube channel, pati din po yung aking FB account. At marami na po tayong video, mga nasa 125 yata o kaya 124 video. Marami po kayong mga matutunan, nakaalaman tungkol po sa pag-aalaga ng ating mga broiler chicken. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat.